Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron ako na naman sa inyong i-recommend na isang lumang pelikula. Actually guys, this film was shown year 2002. Sobrang tagal na, 'di ba guys? So, nakadalawang dekada na siya, 'di ba? Pero guys, sobrang ganda ng movie na 'to. And then at the same time, nung ni-restored siya sa YouTube, mapapanood mo siya sa YouTube ngayon, malinaw, tapos maganda lahat. As in, sobra, kompleto siya talaga. Ang title ng movie na 'to, nga pala guys, is Mga Munting Tinig. At ang lead actress dito is si Alessandra De Rossi. As in, ang ganda ng movie na 'to guys. Ang dami niyang napanalunan. Tungkol to sa isang teacher. Actually, teacher dito si Alessandra De Rossi. And then, na-assign siya sa isang malayong lugar, sa isang masyadong, ano ba tinatawag dun, yung masyado siyang probinsya, tapos nasa bundok pa. So, malawig siya na-assign. And then, syempre, as we all know, kapag sa probinsya or sa mga malalayong pook ka na-assign bilang isang teacher, medyo may hirap. Then, at the same time, maraming kulang, maraming mga, what you call that, mga hindi siya yung ina-expect mo na paaralan, unlike dito sa city. So si Alessandra kasi galing siya sa city, and then na-assign nga siya dun sa Malawig, sa probinsya, para magturo. Pero actually guys, pinipetisyon na siya ng nanay niya papunta sa States. Pero parang bilang isang graduate teacher, syempre parang nandun yung sa puso niya na gusto niya pa rin magturo muna or mag-practice yung kanyang pinag-aralan. So pumunta nga siya sa Malawig at nag-start siya magturo doon. Pinalitan niya isang teacher doon. Actually, ang teacher dito is tatlo at isang principal. So, isa siya doon sa tatlo. Yung principal nila dito, si Dexter Doria, masyado siyang, alam mo yun, masyado siyang mahigpit, then at the same time, dahil kulang nga yung budget, so parang, what do you call that, masyado siyang mahigpit sa lahat ng patakaran dito. And then, yung mga magulang kasi dito ng mga batang estudyante ni Alessandra, hindi nila masyadong pinapriority ang pag-aaral. Ang priority na rito ay makatulong yung mga anak nila sa gawaing bahay, sa bukid, at sa kanila sa pamilya nila. Di ba ganun naman talaga ang mentality minsan ng mga ibang Pilipino or ng ibang mga magulang na, syempre isang kahig isang tuka. At yung mga anak nila, inaasahan nila na tutulungan sila sa kanilang kabuhayan at tutulungan sila sa pag-aalaga sa mga anak. So si Alessandra, sabi nga niya, hindi naman pwede maging hadlang ang kahirapan sa pag-aaral at sa pag-unlad. As long as gusto mo mag-aral, kaya nga 'di ba may mga public school na talaga namang free at talaga namang libre para makapag-aral at hindi maging mangmang ang mga tao. So ang idea kasi ni Alessandra bilang isang teacher, gusto niya parang yung, syempre, praktikal na matuto ang mga estudyante, pero dahil nga kinakain ng oras minsan yung pag-aaral nila instead na makakatulong sila sa bukid. So maraming magulang or yung ibang magulang dito na hindi nakakaintindi, nagagalit kay Alessandra. Lalo na nung nagkaroon ng pa-contest, ng singing contest. Lahat ng mga bata doon na estudyante ni Alessandra gustong sumali. So syempre may practice sila, ginagabi sila ng uwi. Napapagalitan yung ibang bata dahil nga hindi na sila nakakatulong sa bukid at hindi na sila nakakatulong sa gawaing bahay. Pero at the end of the story, pinaliwanag at pinakita ni Alessandra De Rossi na hindi lamang what you call that, hindi lamang doon natitigil ang paaralan na yun. Kumbaga, mas marami pang pwedeng mabuksan na idea at pwede pa tong umunlad. Kumbaga, sabi nga ni Dexter Doria sa bandang dulo ng movie is, minulat ni Alessandra yung mga mata nila na mas marami pang opportunity at syempre kung kaya ng ibang school, kaya din nila na maging maunlad at kaya din nilang manalo. Kasi at the end of the movie kasi, nanalo din sila. Maganda yung story, maraming twist, tapos may iba pang part na yung mga artista dito, ang gagaling ng acting nila. Lalo na si Alessandra, nabigyan niya ng justice yung pagiging teacher niya dito. Kung papanoorin niyo siya guys, ang ganda talaga. Sobrang nakakatuwa yung story. Kahit matagal na siya, may lesson kang mapupulot na wag kang hihinto mag-aral, wag kang hihinto sa isang bagay lang. Di ba sabi nga nila, don't settle for less. As long as kaya mo pang i-improve yung sarili mo, i-improve mo yung grupo, i-improve mo yung hinahawakan mong trabaho or yung community,
kaya mo yan, may ilalabas pa, 'di ba? So, give your best, 'di ba? So, kung hindi pwedeng maging hadlang ang kahirapan, maraming paraan, 'di ba? Sabi nga nila, kung gusto mo maraming paraan, kung ayaw mo maraming dahilan. So, ayan guys, panoorin niyo yung movie Mga Munting Tinig by Alessandra De Rossi. Ang ganda niya at saka may mga awards din siyang natanggap. Although it's a luma or it's an old film, pero promise, may matututunan kayo at maganda yung story. Yung pinaka-story niya kasi location is a public school. Makikita mo talaga yung kahirapan ng mga tao doon sa probinsya at saka kung ano yung mga nangyari. Ako gusto ko yung set, yung pinaka-set ng story kasi parang way back, alam mo yun, nostalgic. Alam mo naman ako gustong-gusto ko kasi minsan na bumabalik sa nakaraan, yung mga nakikita ko, yung memories. So again guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!